Handa ka bang sumunod? Mapayapang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Enrico. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag ninyong isipin na dumating ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi tabak. Dumating akong taglay ang paghihiwalay ng tao laban sa kanyang ama, ng anak na babae sa kanyang ina, ng manugang sa kanyang biyenan, at magiging kaaway ng bawat isa ang kanyang mga kasambahay. Hindi karapat-dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang ama o ina kaysa akin. Hindi karapat-dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang anak kaysa akin. At hindi karapat-dapat sa akin ang sinumang hindi nagpapasan sa kanyang krus at sumusunod sa akin. Nawawalan ng kanyang sarili ang sinumang nagpapahalaga nito at matatagpuan naman ito ng nawawalan ng kanyang sarili. Kung may tumatanggap sa inyo, tinatanggap din niya ako. At kung may tumatanggap sa akin, tinatanggap din niya ang nagsugo sa akin. Kung may tumatanggap sa isang propeta dahil propeta ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang propeta. Kung may tumanggap sa isang mabuting tao dahil marangal ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang mabuting tao. Kung may magpainom ng malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa alagad ko ito, sasabihin kong hindi siya mananatiling walang gantimpala. Nang matapos si Jesus sa pagtuturo sa 12 niyang alagad, umalis siya roon para magturo at mangaral sa mga bayan doon. Kailan ba nagiging sanhi ng away at pagkakahati-hati ang pagsunod kay Jesus? Narinig natin sa mabuting balita na sinabi ni Jesus na hindi siya naparito upang maghatid ng kapayapaan kundi digmaan at away sa loob ng pamilya. Nakakabahala, di po ba? Pero ganun talaga ang mangyayari kung magkaiba ng paniniwala at pagpapahalaga ang mga kasapi ng pamilya. Sa usaping politika na lamang, hati na ang pamilya. Maging nang pumasok ako sa kumbento upang magmadre, kinailangan ko ring suwayin ang kalooban ng aking ama upang sundin ang tawag ng Diyos. Bumilang ako ng mga taon bago niya ako lubos na napatawad at natanggap ang bukasyon ko sa pagmamadre. Mahirap mapanindigan ang pagsunod kay Jesus. Subalit kapag pinili natin ang Diyos at ang kanyang kalooban, tiyak nagagantimpalaan niya tayo ng higit pa sa ating inaasahan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, hinihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala, pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan ngayon at araw-araw upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.